Heavenly Father, we come to you in the name of our Messiah, Yeshua. We just thank you so much, Almighty, for this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Almighty, thank you so much na kaning adlaw na kay katayuan nga no namin diri karon. Thank you, Almighty, that you will fill us with your Holy Spirit to your Son, Yeshua. Sa tanan na diri karon, Almighty, we just thank you for each one of us this morning. And Almighty, salamat at pinaagi sa imong presensya. Thank you, Almighty, na dili mi mo gawas, nakawang ang pag-adto diri. And Almighty, we just thank you for who you are. We praise you for who you are. And Almighty, we just rest on this day, Father. And we just thank you so much for your goodness, for your mercy, and for your grace. Salamat, Almighty, tungod sa imuhang gugma. Thank you, Almighty, na nabati na mo ang gugma ni Yeshua sa mong kinabuhi. And we just thank you so much for that. And right now, Almighty, through your Son, Yeshua, we pray na tanan na mo ang mga pangutana, tanan na mo ang mga concerns, tanan na mo ang gibati, tanan na mong gipangayo sa pag-ampo. Thank you, Almighty, that you will make sure to give us an answer. Pangutana sa mong mga tubag, sa mong kasing-kasing, pinaagi sa mong presensya. We just speak life to every four corners of this world. We speak multiple of angels, Almighty, to protect each one and their families this morning. And sa tanan, nagapangayog kayuhan, thank you so much for the healing. Sa tanan, mga nagadala sa ilahang hurts, salamat sa kaayuhan. Sa tanan, mga dili makapasaylo, salamat sa imong kusog na makapasaylo mi. And thank you, Almighty, we just bind all the spirits of hell to bow down to your name, Yeshua. Na walay gahom sa mong kinabuhi. Tana mga principalities sa kahanginan, we bind you in the name of Yeshua. Wala kay gahom na magsamok-samok sa mong unahuna, sa muang kinabuhi ug sa mong pamilya. We speak life to each one of us this morning. And we speak the spirit of truth, comfort, peace, and love this very morning. Just thank you so much, Yeshua. Worthy is your name, Almighty Yeshua. Worthy is your name. Then your name is above all names. Above sa tanang balatian, above sa tanang problema, ug above sa tanan mga pagsulay. Amen. And thank you, Yeshua, tungod madaugon ka, we are also victorious. Yes, we just worship you, Yeshua, for who you are. You are in our midst right now. And thank you, Almighty, na tungod sa pangalan ni Yeshua, tanang chains sa mong kinabuhi, makagawas mi. Salamat, Almighty, sa tanan. Sa tanan diri, baon sa utang. Salamat, Almighty, that through your Son, Yeshua, tagan minimog kaalam na may mong gawas nun. Sa tanan na diri, nagapangayo og tubag, na sila lang nakabalog ikaw, Almighty. Thank you that you will speak to them right now. And we just thank you so much for everything. In Yeshua's name we pray. Everybody said, Amen. Amen and amen. Itong palakpakan, kusog na pakpak. Ile mong katapad, you are so beautiful. Sa pika sa pod, you are wonderful. Atong palakpakan, manghigala. Ato pong i-welcome, no? Ato ang mga daycare parents, o ato ang mga daycare na mga sudyat. Itong palakpakan, ako happy kay ko mga higala no na nadiri sila, kauban nato karon. And we welcome you, pinaagi sa gugma ni Almighty. So as ginabalik-balik, ginaingon sa mga teachers no sa inyo ha, o mga kapilana na mga Monday na personal development ang inyong naatenan. No, kanisya, amo atong ginabuhat diri, especially every 7th of the week, which is the Saturday, mo gid ni ang pagpahulay. Kay kung tan-aw nato sa 10 commandments, klaro kayo ang giingon no ni Almighty na to rest on the 7th day.
And dili ni siya reliyon, dili ni siya denominasyon, no? And in fact, just so you know, mga daycare parents, kami tanan na halos tanan diri sa DCBC family, ginadala gid mo sa pag-ampo ato ng palakpakan. O kanang pag-ampo, dili na siya mapalit og kwarta gyud. Ang uban pa manggani, no, muhatag pag-sacrifice para ampuan. Muadto pa, magdala pag itlog, magdala pag kwarta, para lang yun maampuan. Diri, wala mo ibayad. Kay ginaampo mo kanunay. Ito ng palakpakan. Happy ba mo, ana, mga parents? Pwede na mataas ang mga kamot sa ito ang present na parents sa daycare. Atong i-welcome, itong palakpakan sila mo na itong mga ginaampo, no? Every day, every week. And fun fact sa mga daycare parents, no? Daghan sa inyo hang nakitaan ginina, nag-drums, nagkanta, mga nagkamera. Gikan po na sila og daycare. Itong palakpakan na, no? Imagine na lang ninyo, no, ang inyong anak na mga lagad kang Almighty, no? Kabalo ba mo na walay, no, sa kung kahinumdum mo sa story ni David sa kung gi-share last time sa inyo, ha? Walay laing pinasahi, mga higala, na pinaka-the best na regalo kung dili ang anak, mga lagad kang Almighty. Amen? Itong palakpakan na. No, dili reliyon, dili denominasyon, kung dili sila matutok, no, sa pulong. Mubitaw nang naang DCBC daycare. And in fact, di ay mga DCBC daycare parents right now, daghan po diri na DCBC daycare parent po sa una. No, mga 20 years ago, na ay 19 years ago, na ay 18 years ago. No, taas daw sa kamot mi sa mga parents sa una, sa daycare. Pwede ba makita? Tura! Inyo itong palakpakan. Itong palakpakan, mga gala. No, niya ilang mga anak, no, very blessed, no, sa ilahang respective na mga field. Ang uban, gaskwela pag-college, ang uman nag-college, ang uban na ana sa abroad, no, na blessed sa abroad, giprotektahan ni Almighty. Ang uban, daw ani mga professional na. So, isarag yun ang tumong mga higala sa DCBC daycare kung dili matutok ang inyong mga anak sa pulong. Og syempre, ang tibuok pamilya. Og makita man ninyo, no, sa dili man gid taga-promote og reliyon, di taga-promote og denomination, kung dili makita nato na ang pulong ni Almighty buhi gyud. Amen? Tong palakpakan no sab. So welcome, welcome, welcome. So by the way, may gala paspas king panahon no, August na. Hapit na ang atoang feast, right? So kana siya mohatag kog announcement, welcome ang tanan, no, mo attend ana. So that is either August 23 and August 24. Kabantay mo mga higala sa moon lately? Nakasukad na naga-discuss ta about ani, nakabantay ba ta? Wala. Nakabantay ta, no? So unsa man yung nabantayan? Ha? Unsa yung nabantayan? Hayag kaayo? Nakatunga. Okay, very good. Tinuod. So kung nakabantay ninyo, bantayin ninyo, ha, kung wala mo nagabantay, bantayin ninyo sugod unya. Na taga-adlaw, magkadako, magkataba ang moon. Huwag mo kabantayan na. Diba? Nag-start last week, naggamay ang moon. Nya karon nagkataba, hantod mag full moon. So sa una no, ako personally wala na ako naginamain. Pero sa mga naga-study ana, maski pagkaron kanang mga monitor sa mga weather, ga-monitor sa dagat, mo na ilang basis. Okay, daagi profesyon ana na mo gina ilang ginastudihan. Okay? So amazing kay mahigala no na makita nato ba na naagi di ay pulos tanan gihimo ni Almighty ato ng palakpakan. Tanan mga higala naagi nay katuyuan. Okay, tanan. So anyway, before ta magpadayon no, gusto ko mag-announce sa tanan na hapit na to ang Feast of the Trumpet. Yes. So tawag ani ato ang tentative date ana mga higala kay mo depende mo sa moon. So ang tentative date ana is August 23.
or 24. So, mag-start ta 7 p.m. Okay, hantod na siya midnight. So, sabay ta magsalo-salo ta na, no? So, invited ang tanan. So, next Shabbat, no, magbuhat ta og mag-send mig program para aware mo sa mahitabo. By the way, after 10 days, okay, mao na nato ang atonement, invited po ang tanan. So bali natay tulo ka feast i-celebrate. So tingala mo unsa man na feast, unsa man na siya. So muragod gyapon na siya mga celebration, no, sa biblical, no, dili religion or church celebration, biblical na siya na celebration na atong i-practice this year. Okay? So mag-start na siya August until September. Excited bang tanan? Ito palakpakan na. So invited ang tanan. So sa tanan mga naay birthday sa August 23, 24 hantod sa September, bibo kay inyong birthday. Kay sabay na to, daghan kay mo celebrate. Wait lang ha. Okay. Daghan kaayo mag-celebrate. Okay? So, mga higala, again, ako nang i-remind ang tanan, ako na nang i-officially announce. So, kung na yung makadungog sa tuwa, tupos lang i-invite. So, itong tentative date sa Feast of the Trumpet is August 23 or 24. Okay, so naradira, so mo base mo na sa moon, kung mo gawas ang moon or dili. So sa mga wala kasabot, ang pasabot ana, gina-celebrate nato ang bag-ong, basically, gina-consider na sa Israel of New Year, pero sa tuwa, gina-consider nato as katunga biblical na celebration or pagsalubong sa bag-ong bulan. Okay, kay kung tanaw na to ang lunar calendar, ang pagsugod sa bulan is ang paggawa sa unsa na moon? Crescent moon. Okay, similar na siya sa to mga friends no naga-practice og Islam na gina-base nila ang ilahang pagpuasa sa moon. Okay, so same na siya sa biblical na context. Okay? After may galag 10 days, so 10 days, after 10 days sa pagsugod sa Feast of the Trumpet, kay mao ang atoang Feast of Atonement. Okay? After 5 days sa Feast of Atonement is our Feast of Tabernacles. Munang 8 days. So, bibo kay tana mga igala, natay mga sayaw, mga games. So, tungod syempre naman tay trabaho sa buntag, ato na siyang giplano na i-celebrate hapon pagabi. Okay, so again, next Shabbat, mag-print me og invitation og program para aware ang tanan. Kay hapit na, pila na lang kadlaw? Mga 21 days na lang. Itong palakpakan, paspas kayo, no? Paspas sure kayo ang panahon. Okay, so, kinsay excited baminaw sa pulong ni Almighty? Ito palakpakan. Alright, so Shabbat Shalom. Karon ang Hebrews 8:10. Okay, Hebrews 8:10. Gusto na ko mangigalan, ma-remind tanan no, na masabtan nato na kaning pagbuhat og pag-practice nato sa feast or pag-practice nato og Shabbat, dili ni siya tungod gusto ta malangit, dili kay tungod reliyon or denominasyon. Kung dili mangigala, dapat ato masabtan na commandment yun siya ni Almighty. And tungod ni Yeshua, wala na tade, mangutana mo, ay, na naman si Jesus, na naman si Yeshua, ano kailangan pa man yapon i-practice. Basahon na to niya. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. I will put my laws into their mind, and their heart also will I write them, and I will be to them a God, and they shall be my people. Unsa daw? Sa una mangkong panahon, ang balaod asa gisulat? Sa bato. Very good. Sa bato or sa commandments, gipaingon. For this time, mga higala, okay, gikan ni siya, reference ni actually sa Jeremiah 31:33. Naingon si Almighty, moabot ang panahon na ang balaod dili na isulat,
Kung dili, mabutang na sa tuang kasing-kasing. Tong palakpakan. O tungod sa gamaan ng Espiritu, tungod sa Holy Spirit ka na nahimong posible. Amen? Tong palakpakan na. Muna kabantay mo, sa panahon na suko kita, na yung tingog, na ay presensya, magpahinumdom sa ato. Sa panahon na ginatintal ta, o na pagsulay, na ay presensya. Bati na ninyo. Na maski pag hinay ang presensya, depende mangguna no ka na presensya, depende mangguna sa to ang communications, ano ka na, it's a different story kay kanya-kanya man taan na og relationship. Pero kabantay taan na tungod ni Yeshua, unsa daw? For this covenant, I will make with the house of Israel. I will put my laws in their mind, and in their heart, I will write them. Itong palakpakan. So, ginabuhat na to kay tungod, dili para lang kay tungod manghadlok ta, kung dili tungod na nakatatak sa atong kasing-kasing. Amen? Amazing kayo, no? So, mga higala, okay? Topic na to ni last time, ug ambot lang, ug mo pa po ng revelation ni Almighty sa inyo have for the past days. Pero ang obedience, may higala, lisod gyud buhaton. Okay? Kitang tanan, daghantag mga challenges, so dili man gani ta maka-obey og balaod o sahay. Moingon na moagig pedestrian, tanan bata gaagig pedestrian. Giingon na dili mag-overspeeding, pero nag-overspeeding gihapon. Nag-ingon na ingani meaning daghan kaayog balaod sa kalibutan na masking kita galisod. And akong challenge na sa tanan mga higala, na i-try our best. Okay, dili again, disiplina maguting balaod. Kung dili ta makasabot sa concept of obedience, ingnan ta mo daan ha, diretso-diretsuhan na. Kung dili ta makasabot sa, o say Bisaya sa obedience? Pagtuman. Tama ba? Kung dili ta kasabot, unsa pasabot sa pagtuman, dili gyud nato ma-bullseye ang plano ni Almighty sa tong kinabuhi. Ana na lang kasimpon. Yes, kitang tanan naay grasya. Kitang tanan, again, dili reliyon, dili denomination, sa kumusampit lang ta sa pangalan ni Yeshua or ni Jesus, yung English na pangalan, promise niya na maluwas ta. Pero kung gusto na to ma-bullseye iyang perfect will sa atong kinabuhi, kung may itag perfect, ano gani kung unsa gyud iyang plano para sa tua, kailangan gyud ta makasabot unsa ang pagtuman. Okay? Basahon na to ang Jeremiah 29:11. Okay? Sa to ha, kani common man gyud na verse na familiar ta. Pero sa na to, so, for I know the thoughts that I think towards you, said Jehovah, thoughts of peace and not of evil, to give you hope in your latter end. Verse 12. Per naay kapalit, usahay Jeremiah 29:11 na tataman. O sa may verse 12, and ye shall call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. O sa daw, para daw na atay future, o sa datong buhaton, manawag, musampit kang Almighty. So, naay kapalit. Okay? Now, mga igala mo na itong topic karon. Okay? Ang obedience karon mga igala, labi na karong panahon na no, makita nako sa akong kagulingong kinabuhi, mas lisod na buhaton. And kani siya mga igala, morning ginagamit ni Satan, even pa sa Garden of Eden, diri niya giguba ang tao. Wa mo kabantay, ana. Sa daghang prutas na pwede kauno ni Adam o ni Iba, ngano mangyud maintresado mangyud sila sa bawal. Ngano mangyud na bi. Na masking ang tao ron, daghan kaayog mga ginatago na sikreto. Wa mo kabantay, ana. Mga lalaki, pwede ma-addict sa porn. Wa kabaloy lang asawa. Wala kabaloy lahang kinabuhi. Kabalo ba mo mga igala na kailangan niya siya itapik kay mo ning mga ginagamit ni Satan sa atong kinabuhi.
Online sugal. Sugal. Okay raman na. Di man ka makasala. No, munang mga common naman na ginaingon ni Satan. And kailangan na to siya ma-open up. Kay si Satan, tanaw na to, John 10:10, una mga igala, diri manggod ha, especially sa mga daycare parents na first time niya attend diri mo. Ingon na lang ko daan. Nang mga mensahe diri, hardcore na kamatuuran. Kaya ilan na lang tamudaan na, masig makuratan mo, ba sa manay lang mga istoryahan. Kay, gusto, ang goal nato as a church, dili man ta church, as a fellowship, as a ministry, ang goal nato is kabaluta sa kamatuuran para kung makakita ta og dili kamatuuran, kabaluta na dili kamatuuran. Sa maragod gyapon na, kabalo ba mo na ang mga cashier, train na sila na makabalo og piki ba ang kwarta or dili? Kabalo mo ana? Kabantay mo ana, pag magbayad mo 1,000 pataas, panahon yun na nilang kwarta. Kay kabalo sila kung piki or dili. Sama gihapon na diri sa DCBC. Ginailnan tag kamatuuran para kumugawas ta or kung masing asa man ta moabot sa kalibutan, makabalota og tinuod ba or dili. Itong palakpakan na. Okay? So, ilan lang tamudaan na hardcore itong topic. Okay? Kana ganing mangutana gid, mas maayong mangutana para kita kamo mismo mo research, no? Mubasa mo yung Biblia, ug tama bang ginaingon, no? Muna mo ang gusto, nakitang tanan mo study. Ingon sa John 10:10, the thief cometh not but he may steal. Everybody say steal. Mga igala, the thief, ang si Satan daw gusto niya kawaton. Tanawin yung mga tapad ron, kung yung tapad pamilya, yung anak. Tanawin yung mga anak, yung mga anak sa tapad, mga parents. Ang gusto daw ni Satan is steal ang inyong pamilya. Steal ka. Kaya na lang. Kill. Gusto niya pat yun atong livelihood. Gusto niya, kawa mo kabantay, ana, na sa tanan mga gatrabaho na ay punto sa itong kinabuhi na maski unsa itong trabaho, buslot ang bulsa. Mong kabantayan na sige kag kayod, sige kag trabaho, makwits lang tanan ng imong hangipang haguan. Walay utang, ang mahitabo sa next, kung walay utang, kung mabayaran ng utang, nanapoy bagong utang. Kung nabayaran utang, due na po sa tubig, due na po sa kuryente. Unya, usahay pagyud, sulayan pagyud ta, magkasakit si ingani, magkasakit si ingana, buslot ang bulsa. Kapoy kaayo. Mo nang plano ni Satan. Satan comes to kill, steal, and to destroy. Tanan kadautan mga higala. And, naku ipangutana sa inyo, ha? Si taning mga higala, si Satan, dili na siya mo adto sa inyong atubangan, no? Na moingon, adto diri ka. Dili, yun. Iyahabot daw, ingon bitaw sa Biblia, murag daw siya, og, unsa man. Unsa, he is clothed with, unsa daw, muacting daw siya na murag siya, og, unsa i-describe sa Bible? Ha? Murag siya harmless. No? Meaning may gala. Karon sa itong kinabuhi, daghan kaayo tag pwede ginabuhat na wala na himaya si Almighty. Okay? Kana siya, di na ako na siya i-topic in detail, pero naana siya between ikaw o si Almighty, walay lain makahukom, ako o si Almighty, pero natay mga ginabuhat maybe right now na wala sa kabubuton niya. And basig, mao nang rason na dili ta sugak, dili ta maka-move on sa atong pagkabuslot o bulsa. Okay? Kailangan ako ni topic mga igala kay daghan kay pamilya karon naguba, daghan relasyon naguba, daghan mga negosyo na pordoy, daghan masking unsa pa sila ka dato dili malipayon. Kay hinumdumin ninyo mga igala na ang plano ni Satan is to unsa to? Kill, steal, and to destroy. Ato ginang hinumduman permi.
So, mga higala, okay? Dapat, saon man na ito pagkabalo na mao ang will ni Almighty or dili. Mubalik yuta sa iyang pulong. Muna diri sa DCBC, every Shabbat, mo atong ginabuhat. Again, dili para malangit ta, dili para denominasyon or pundok or simbahan, kung dili para kabaluta sa kamatuuran. Ato ng palakpakan. And mga higala, okay? Gusto ko karon no mag-reflect ta unsa atong mga addiction, kabalo mo mga higala, ingon sila. Makaila daw ta kung kinsa ta kung walay laing tao. Makaila ka kung wala ba imong asawa, unsa imong ginabuhat, kung wala imong bana, unsa imong ginabuhat, kung walay gatan-aw sa inyo sa opisina, unsa tong ginabuhat. Mangingana na mga butang, mga higala, dira na to mailhan kung kinsa ta. Ang kamaayo mga higala, tanaw na to ang second verse. I came, ingon si Yeshua diri, sorry, mo day tong verse, sige, balik ta dito. Mga abtik kay natong media, no? Ingon sa diri sa John 10:11, I am the good shepherd laid down his life for the sheep. Mo nang ingon siya, balik ta sa John 10:10. Ingon siya diri, I came that they may have life and may have it abundantly. Amen? Itong palakpakan na. Ang plano daw ni Yeshua, mga higala, is hatagan tag kinabuhi. So kung naman ka diri karon na wala na nimo na feeling nimo walay kinabuhi, imuhang kinabuhi, dili pa ulahi ang tanan. Okay? Muna no, atong first topic kini obedience, layo kaayo. Kay dili man gud nato masabtan mga higala kung unsa gid iyang will, kung dili ta kabalo mo obey. Everybody say obey. Kaning obedience mga higala lisod kaayo ni buhaton. Kamo mga parents, halos tanan diri parents man gyud. 'Di ba? Unsa may inyong ma-feel kung inyong anak badlongon? 'Di ba? Maglagot mo, ma-stress mo, maulaw mo. Maingon mo siyang anak, ay ko pakaulawi ah. Diba? Muna yung ginaingon, ay ko paulawi ah, ay ko pakaulawi. Muna ako madunggan di ay. Kaya bata ko, mama na, mapugoy mama, magpapa, no? Maingon sila, ay ko paulawi ah. Or ngayon, may kagulo. In short, mga higala. Okay? Klaro kay gingon sa pulong ni Almighty. Og dili daw ta maka-obey sa ginagmay, unsaon na to pag-obey sa dinagko. Okay? So now, basaon na to ang 1 Peter 1:16. 1 Peter 1:16. 1 Peter 1:16. Because it is written, ye shall be holy, for I am holy. Amen? O sa daw, kita daw, ang gusto, ang will ni Almighty, kita mahimong balaan. Pinaagi ni Yeshua, kanino lahi na po di siya na topic, mga higala mo na ako, gin-encourage kita mo, no, na everyday, kung pwede, mag-study ta sa pulong para dili ta mailad sa mga taning every week, no, mag-study gyud, mo bitaw ng kulang lang isa ka adlaw para tun-an niyang pulong. But basically, mga higala, klaro kayo ng instruction ni Almighty is kitang tanan mahimong balaan. Amen? Diri nakdayon mahigala mo sulod ang ato ang di man ta may mong balaan overnight. Kailangan siya proseso. Pero mga higala, dili ni siya suggestion ha, commandment ni. Na kailangan daw ta mahimong balaan. Now, a life of holiness is not legalism. Unsa daw? Ang pag-aim daw og ang pag-aim daw natog holiness may gala, dili siya pasabot na tungod bounded ta mahadlok ta imperno or tungod mahadlok ta na dili mahingani dili siya yung ana. Kung dili mo gid ng desire ni Almighty sa atong kinabuhi, dapat may remind ta na si Almighty balaan. Okay? Kita ang Jeremiah 29:11 may gala, ingon siya sa verse 12, unsa daw to call and you shall call upon me. Dili basta-basta mutawag kang Almighty sa unang panahon. Okay, dapat masabtan nato na dili basta-basta mo bitaw na yung mga priest. Dili ka basta-basta makatawag niya.
But pasalamatan na to mga higala, tungod ni Yeshua, kita makaduol sa to ang amahan. Atong palakpakan na. Okay? Tungod ni Yeshua, tungod sa pangalan ni Yeshua, ni Jesus, yung English name, kita na makaduol. Munang ingon si Yeshua, kitang tanan dapat mahimong holy. Okay? Now, ang kaning mga higala, ang kaning intimacy, mga higala, kabalo mo mga higala, amazing kayong kinabuhi ni David. Okay? Daghan kay story sa Bible na pwede na to i-example. Kanilahi ni siya. At tagi ko, i-research ko ninyo, story ni David, nga ipagawa sa screen, inail ko pag ready na. David, katong panahon, gusto siya patyon ni Saul. Bahal, agto sa story ni David ha. Kailan mo ni King David? Okay? So wala na kaila kang King David. Si King David, muna siya si David and Goliath. Ba? Kapamiliar taan na story, no? David and Goliath. Na si David, tong bata pa siya, iyahanggi. O saman, iyahanggi, patay, gisling, headshot niya si Goliath. Now, may gala, importante kay nato ni, actually, karoon na ako ni siya na, gusto na ko ni discuss. Kay makita na to mga igala, kung unsa ka obedient si David. Okay? Kung ano siya gibless. Okay? Sige, sa na to. Ato na lang sa 1 Samuel 19. Okay? 1 Samuel 19. Pamina mo. And Saul spake to Jonathan, his son, and to all his servants, they should slay David, but Jonathan, Saul's delighted much in David. So, kani shortcut na niya. Ako na isang mariki. Tay oras. Mga igala, bata pa lang si David, gitawag na siya. Okay? Sama sa atong tanan, kitang tanan, gitawag. Ato ng palakpakan. O, klaro kay itong Jeremiah 29:11, kitang tanan, gitawag. Pero mga igala, dili siya magic. Okay? Naay proseso na agihan. Kung tan-awon na to ang story ni David mga higala, okay? Ako na ni summary, okay? Shortcut. Number 1, kinsa ang king atong panahona before siya namong king? Si Saul. Si Saul mga higala, palangga kay na niya si David sa una. Basahan na ninyo, assignment niya ni kay segue raman ni. Palangga kay niya si David sa unang panahon. Love kay niya si David. Pero, na-realize ni Saul na si David gipaboran. O sa may naitabo dayon kang Saul. To make the long story short, nagselos si Saul. Okay? Tungod nagselos si Saul, mga higala, muna dayon to. Gusto niya patyon si David. Mga igala, basahan ninyo, assignment ninyo ni. Kapila niya gusto patyon si David. Kapila. Pero akong pangutana, gipatol ba si David, yes or no? No. Ngano man. Okay? Kung basahon nato, mga igala, ikapila, dira, kanang 1 Solomon. Ikapila, yun. Iyahang ginaingon. Kabal mo siyang ginaingon? Si Saul ang gipili ni Almighty. Ako siyang respetuhan. Kung palakpakan na magal. Meaning, grabe siya ka-obedient. To the point na maski pag gusto siya patyon, naagya po siya respeto sa gibutang na hari ni Almighty. Kung kamo to si David, kung kita to si David, kapila na tag, di ba? Daghan kayo rason si David na pwede niya patulan si Saul. In fact, sa story ni David, naagay opportunity. Naay isa kagabi natulog si Saul, iyahang gibutang ang iyahang spear or sword. Iyahang gibutang sa tapad ni Saul. Na makabalo si Saul na pwede niya patyon siya, pero dili niya patyon kay girespetar niyang commandment or ang mensahe ni Almighty na pinili si Saul. Kapalo ba mo na even pagkamatay ni Saul, mga higala, si David wala nalipay. Imagine, kung normal pa to na tao, malipay tak na may tabong dautan sa tong ginakalagutan, may gaba mo na.
Mirisi. Kung makita ninyo inyong ginakalagutan maglisod, mauna, mirisi. Gitubag na yun yung almighty ang pag-ampo. Ba? Ana, banta mo na, gaba. Pertanawan ninyo ang kinabuhi ni David, mga igala, wala yun ninyo sila. In fact, gipatay ni David ang nag-claim sa nagpatay kang Saul. Ana na level. O sa man akong point, dili gina-shortcut ang nako kay watay oras. Tungod kay paspas king oras. Nang obedience, lisod buhaton. And posible ani na lang. Kung gusto ta maka-bullseye or kung gusto ta paminawon ni Almighty, kung gusto ta i-bless ni Almighty, kailangan nato si Yeshua. Okay? Pero, tungod si Yeshua, tungod siyang grasya, tungod siyang gugma, kitang tanan makaduol na kang Almighty, kailangan po ta, o sa ingon sa 1 Peter, kailangan ta may mong holy. Okay? Dili siya dali buhaton. Bahimot ang holy, pinagi sa unsa. Pagtuman siyang balaod. Kung may line way. Okay? Mutuman ta sa balaod, dili para malangit, dili tungod sa pundok, dili tungod sa simbahan. Kung dili, gusto ta mahimong sama kang Yeshua. Klaro ba? Kung gina-shortcut na ni tanan. And, gi-example na to si David, kay makitaan na to sa kinabuhi ni King David, mga igala, na until the last breath ni Saul, iyahag yun girespetar si King Saul. So, gets nyo ang pasabot? So, baliktad kaayo sa atong human nature. Kaya itong human nature, kung natay kalaban, maglagot ta. Kung na'y gusto mo patay sa tua, pwede ta mo ingon self-defense. Diba? Pwede man mo ingon si David. Self-defense. And remember, si King Saul, wala na sa kabubuton ni Almighty atong panahon na. Wala na. Wala. Pero ang respeto ni David, taas kaayo. Kay tungod kabalo siya, hantod buhi si King Saul, siya ang gibutang ni Almighty na hari. So, unsa akong point sa ato at tanan diri karon. Kung unsa man ang ginaingon ni Almighty, kailangan yun nato buhaton. Whether lisod, buhaton. Okay? Now, okay, next verse. Okay? And Jonathan told David, saying, Saul, my father, seeketh to slay thee. Now, therefore, I pray to take heed to thyself in the morning and abide in the secret place and hide thyself. Si Jonathan, ang anak ni Saul, na isa sa best friend ni King David, siya mismo nag-ingon, tago, kay gusto kapat yun sa akong amahan. Okay? Now, mga igala, ato sa nang i-post, no, na David, ato na siyang one of these days. Ato sa ta mga igala sa 1 Samuel 16:7. Okay? Paminaw na ito ni 1 Samuel 6:7. Ingon siya diri, But Jehovah said unto Samuel, Look not into his countenance or on the height of his stature, because I have rejected him. For Jehovah sit not as the man sit, for man looketh on the outward appearance, but Jehovah looketh at the heart. Morning panahon, mga igala, na i-anoint ni King, anoint ni Prophet Samuel si David. Kay si David ato payat, gamay, youngest. Motoingon si Almighty na, o sa daw, wala ko gatanaw sa iyang physical, kung dili gatanaw ko sa iyahang sulod. Okay? Now, adto ta mga igala sa Matthew 5:8. Okay, ingon sa Matthew 5:8, Blessed are the pure in heart, for they shall see Almighty. Ato ng palakpakan. Palakpakin nyo. So, meaning pure in heart, lisoda po ng standard, na makasasala man ko. Mga igala, ang pasabot ani sa pure in heart, katuganing gasik sa kamatuuran, katugay gasik sa pulong, kanaganing uhaw siyang pulong, makakita gyud kang Almighty. Amen? Munang bulahan ta naa diri karon, okay, kay kita tanan gasik sa iyahang pulong. Ezekiel, okay? Ezekiel 36:26-7,
Ezekiel 36, 26 to 27. Okay? Mao ni mga higala, di ba, atong istorya ginina sa unang panahon, ang balaod na sa bato, karon na nasa tong kasing-kasing. Mo bitaw ingon siya diri. Lang ha. Mo ingon siya diri sa Ezekiel 36. Oy. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will put my spirit within you and cause to walk in my statutes. Okay? So mga igala mo ni ang gusto ni Almighty, nakitang tanan mulakaw sa iyahang commandment. Ingon siya diri sa John 14:15. If you love me, you keep my commandments. Mo na mga igala, ayaw katingala kung namoy giampo na wala pa gitubag. Or kung namoy pangutana, or daghan kayo mong pangutana, kung sa simple as butabok sa pedestrian, mga balaod sa kalibutan, di pa maginato mabuhat. Okay? Hanto, dili ta makarealize na importante kayo mo obey. Dili gyud nato makuha si Jeremiah 29:11. Okay? Mobitaw nang naay mga ingani para magtabangay ta kay dili gyud siya lalib. Ingon siya sa 1 John 5:3, this is love for Almighty, to obey His commands, and His commands are not burdensome. Dapat daw mabot sa tong kinabuhi ng pagtuman sa balaod ni Almighty, dili ka nang gikapuita. Hay naku, ingani. Kung dili tungod higugma nato siya, ang iyang espiritu na sa tong kinabuhi, pinaagi kang Yeshua, na naka-embedded na sa tong kasing-kasing. Na dili na dayon lisod ang pagbuhat sa iyahang commandments. Amen? Now, okay? Daghan kay moingon grasya. Okay? Romans 6:1-2. Sao na to mga igala? Romans 6:1-2. Romans 6, ingon siya, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound to daw? Mga igala, manawagan ko sa tanan na nadiri karon nagakinabuhi sa dili maayo. Okay? Ako, dili ko moingon na kamo na bahala. Ikaw na mismo, si Almighty na bahala moingon og maayo ba itong ginabuhat or dili. Kaya si Almighty raman ang judge. Pero klaro kay sa Romans 6:1, what we shall say then? Unsa kung sa Bisaya pa, magpadayon ba ta og pakasala kay tungod na grasya? Mo ni ginaingon nato. No? Naon niya na, sige lang kay ampuan bitaw ko pag mamatay nako. No, magsaligta nanay mo ampo. Okay? Pero kung tinumduman nato mga lahi na po na topic. Okay, pero next verse kanisa tong topic. Almighty forbid, we who died to sin, how shall we any longer live therein? Unsa daw? Simba ko. Ingon siya. Dili daw dapat abusahon ang iyahang grasya. Okay? Now, mga igala, Titus 2, verse 11-12. Titus 2:11-12, ingon siya diri, the grace of Almighty teaches us to say no to ungodliness. For the grace of God hath appeared, bringing salvation to all men. Next verse. Instructing us to the intent that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly and righteously and godly in this present world. Tong palakpakan. Klaro ba mga igala? Nang gusto gid ni Almighty is a holy life. Wa man ko nag-ingon na perfect no, na magic, na may motang holy pagkaunya. Dili ka na atong pasabot. Ang pasabot sa holy life, mga igala, as much as possible, dili ta gusto na dili siya malipay sa atong ginabuhat. Kay tungod, gusto nato mabulsay ang iyahang plano sa atong kinabuhi. Mga igala, ilan ta mo, duha ra gyud.
Kay duhara gyud ang atong option, walay tunga-tunga. Magkinabuhi ta kang sa plano ni Almighty or tugta nato si Satan na gubon atong kinabuhi. Duhara gyud. Ang kalami lang, again, balik-balikon nako, dili reliyon, denominasyon or simbahan. Pero kung dili tungod ni Yeshua, tungod ni Jesus, kita nanay gahom na mobalik sa Amahan. Ato ng palakpakan. Kuska to palakpak. Meaning, ma-avail na nato ang Jeremiah 29:11. Mo na mga igala, dili ta magtingala, kung dili ta ako mismo, sa ako, gasturya ko sa kagulingon, dili ko matingala, kung dili ko maka-take off sa akong kinabuhi, kung dili ta kabalo mo obey. For example, thou shall not kill. Klaro kayo sa pulong nag-ingon na dili mo patay. Pero ingon si Yeshua, kung makita daw ta sa tuang kauban or kaaway na gusto na nato patyon, murag na daw tag nagpatay. So taas kayang standard, mga igala. Meaning, di siya gusto na natay ginakagalagutan. Lisod biya na buhaton, di ba? Dili siya overnight. Pero kung imuha ng desisyonan, na dili na gusto na ka magpasaylo ka na, muna iyang gusto ka nang di lagi overnight. Ingon siya, thou shall not commit adultery. Dili daw manapaw. Pero klaro kay sa ingon ni Yeshua, kung mutanaw na daw ta sa babae or sa lalaki na naiuwag, murag daw ta na nanapaw. So taas kayang standard may gala. And pinaagi sa social media, daghan na kay mga means, no, pornography, social media, daghan kay ways ng lalaki na ay lust, or dili lang lalaki o babae, no, na mutanaw sa babae, mutanaw sa lalaki na naiuwag. Daghan na kay avenue ginagamit si Satan. Okay? Ug manawagan ko sa mga amahan karon na naga-pornography gihapon, dili pa ulahi ang tanan. Kay ang will gyud ni Almighty may galay sa holy life. Kung tubagon ko ninyo karon, mingon mo, mas maayo pa gani ng tan-aw lang kaysa gibuhat gyud. Amo man ang mga rason. Tinuog na mo ng rason na mas maayo man ang mutan-aw kaysa buhaton, pili. Remember mga igala, a holy life. Sige lang, di pa manulahi ang tanan, no? Dili man siya magic na mawala dayon, no? I mean, dili siya actually magic, di man siya. I mean, for me tawag ni ang dugo ni Yeshua, kaya gyud niya dalion. Pero nanamaguna sa tong pagpili. So, kana siya ang pasabot na dili siya overnight. Kung ikaw pod, okay, kung nakadiri karon na adik yung kagsugal, di pa pud ulahi ang tanan. Okay? Daghan kitag mga weakness, mga igala, na pwede nato daugon pinaagi kang Yeshua. Daghan jud. Okay? Niya, nakoy ito ni one of these days, gusto na ko na i-topic, no? Kay kana mo na topic, sensitive mo na, di na siya gina-topic. Pero pakita na ko sa inyo mga igala kung unsa ka deadly, kung unsa ka makapatay o kinabuhi ang naga-support og pornography. Grabe yun siya ka deadly. Grabe kay na mo nang isa sa number 1 ginagamit ni Satan, dili lang sa lalaki, pati sa babae. Okay? Kaya siya lahi na siya na topic. Okay? Pero ginaingon nako, any addiction, whether it be inom, sigarilyo, tanan mga igala na addiction, okay? Na gusto ta mahimong gawas nun, pwede na gyud pinaagi sa gahom o power ni Yeshua. Ito ng palakpakan. Dili nato kaya na kita lang. Okay? Dili gyud nato kaya na kita lang. Mo na akong encourage ang tanan mga igala, no? Na mo tuon gyud ta, di man gud ta makabalon sa itamog mali. Kung wa ta kabalon sa itama, okay? Di ta makabalo kung mali dayni. Kung dili to tan-awon ang pulong ni Almighty. Ingon siya sa 2 Corinthians 6:17. 2 Corinthians 6:17. Therefore,
come out from among them and be separate, says the Lord. Klaro kay mga higala, okay? Nalahi gyud, makit-an dapat sa atong kinabuhi na kita lahi. Dili kay mas maayo ta, dili kay mas love ta, kung dili para mas ma-encourage atong mga silingan, atong mga family members na tinuod si Almighty sa atong kinabuhi. Amen? Daghan kay diri no na mga story, mga higala na sa una, ilang mga bana, grabe kaayo muinom, kalit lang, mga yan, agud, mga higala, kabalo mo, ani na lang, shortcut. Dili will ni Almighty na dili ta successful sa atong kinabuhi. Di na niya will. Pero tungod sa sala, naagi tay mga consequences sa atong kinabuhi. For example, natay utang. Pwede ba day na pagkaugma wa nay utang? Dili gyud. Kay imuha man ang gisudlan, imuha gyud nang ato gyud nang humanon. Okay? Nay mga utang nga higala na dapat wala na unta giutang kana. Let's another story. Pero ang kamaayo mga higala ni Almighty. Okay, ang kamaayo ni Almighty is kung naman tay mga palpak ta mga desisyon. Okay, kung naman tay mga pagkakamali, pinaagi sa iyahang gugma, pinaagi kang Yeshua, makita gihapon pwede mahimong gawas nun. Itong palakpakan. So kung naata diri karon nadaghan kitag mga kailangan i-overcome, dili pa ulahi ang tanan. Men, itong palakpakan na, dili pa late. Kinaapay time. Okay? Diri na dayon may gala musulod atong relationship ni Almighty. Now, wait lang yun. For a moment. Wait lang. Okay. Now, mga higala, next natong verse. Okay? So, sana natong Hebrews 8:10. Okay. In short, mga higala, unsa to, ang will gyud ni Almighty is, unsa tong will ni Almighty? Kitang tanan mahimong successful. Kung in another term sa meaning, di ta maglisod sa kinabuhi, dili ta meaning ang iyahang will gyud sa tong life is to have a future. Unsay will ni Satan? John 10:10, to kill, steal, and to destroy. So karon practical example. So paglakaw na tuon niya, atong hinduman na duha ra gyud, either plans to prosper or to kill, steal, and to destroy. So karon atong i-examine atong kinabuhi. Ani na lang kamo mismo motubag. Unsa man ang inyohang secret na ikaw ra kabalo? Sa tanaw ninyo, mo nang will ni Almighty or dili? Okay? Kung moingon mo dili, atong pakayoon karon ni Yeshua, natabangan ta niya na makagawas ana. Amen? Ana ra ka simple. For example, nakay ginatago-tago si mong asawa karon. Will ba siya ni Almighty or dili? Ang kapait mga higala ni Satan, maayo kay siya mangilad. Okay? So, daghan kay siya, okay kay nak, imagine na ragod, maka-jackpot ka. Na dayon. Imagine kung mag-jackpot ka, daog, impas na ng utang. Di ba? Mga higala mo nang magbantay ta kay si Satan, mangilad, effective. Mobitong si Eve na nikaon siya sa prutas, kay effective siya mangilad. So mga higala, importante kayo na nata sa kamatuoran para dili ta mailad. Men, mobitong gano ta diri. Kita mga higala, mga tao, maayo kita mo rason. Mobitaw nang, di ba, bata pa, makatawa ta, kay ila ka-cute, may kisa mo rason. Kay init na gyud nato na may mo tang rason. Magrason. Pag bata, cute. Pero pag dako na magrason, dili na cute. Di ba? Pag malingaw man ta, pag ang bata, wala, maayo kay mo tubag. Pero, sulay sa inyong bana, di ba? Maglagot mo. Sulay sa inyong asawa, di manggigil. In short, mga higala, tawag ani? In short, mga higala,
kitang tanan mga igala, dili gyud ta, daghan gyud tag i-overcome sa tong kinabuhi. Okay? And nara na sa ato ang kamot kung gusto ba ta may mong gawas nun or dili. Akong ginaingon lang sa inyo karon na naay open door. Mintas dili pa ulahiyang tanan, napay open door na kitang tanan mahimong gawas nun. Amen? Nung palakpakan. Dili pinaagi sa reliyon, dili pinaagi sa simbahan, dili sa pag-convert, kung dili pinaagi kang Yeshua. Amen? Ingnan tamo ha, ani na lang. Ilan tamo? Ang kinabuhi, mubo kaayo. Mubo gid kaayo. Suma, di na ko mangutana. Kabalo ko, nanana mo yung mga loved ones na wala na diri karon, nanana mo yung mga kaila na hala, na wala na, daghan kayo. And kita mga igala, kita pod, mubalik ta sa yuta. Kitang tanan. Now, duharag yapon na to ang paingnan, langit o imperno. Duharag yun. And sa mga buhi karon, nagatungog sa og tingog, dili pa ulahi ang tanan. Naapay time mga igala na kita mag-enjoy sa kalibutan while waiting sa pag-abot ni Yeshua, sa pag-end of the world, or sa pag-abot sa atong katapusan sa atong ginhawa. Dili pa ulahi ang tanan. Okay? The reason why, may igala, ako gi-emphasize ang holiness because dili nato makit-an ang nawong ni Almighty kung dili ta maningkamot na mahimong sama kang Yeshua. Mo ginang labing tinuod. Okay? Kung dili ta mo seek siyang face, wala, taman lang ta kung asa yung gusto. Bona ilna, I have the keys. Ila naa sa kuwa ang kamot. Kato palakpakan sa Almighty. So karon may igala, manindog ta, mag-declare ta, no? We'll speak life. Akong gina-encourage ang tanan, no? Mag-participate, especially sa tuwang mga visitors, no? Mga daycare parents, kanisya na time, muning panahon na mo-declare tag blessing sa tuang loved ones, sa tuang partner, sa tuang anak, no? Mubitaw ng importante kaayo ang 70, CJ, baliw ko, CJ, Caleb, James, Abrina. Night sa gawas, night delivery for the church, for the ministry. Baliw kong tagbo. Okay. So may igala, remember mo atong gingon nako sa inyo, di ba, sa pila na ka weeks, nagatuon ta og kanang end times, no? Amazing kayo kay niabot na ang ato ang package na kanang visually na makitaan nato na magamit o palakpakan na. No, pwede na to gamiton, no, gipahiram sa tuwa og sobang ministry. So mo daw kung gipakuha, so niabot na siya. Kabalo mo may gal, amazing kay na testimony na ko na sa uban, pero anyway ako nag testimony again later on. So let's declare. Ato ang i-flash the screen ng atong declaration. Okay, tanan, are we ready? Okay, let's declare. All right, everybody, let's read. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Blessed are you, our Lord, our Almighty King of the universe. Today, we remember the gift of Shabbat, the holy day you set apart from creation. We pause, rest, and realign with your heart. We remember your commandments and enter into your peace, presence, and provision. Okay, husband to wife, sa mga husband, muna ito i-declare sa tuang mga asawa. Okay, today, I bless you, my beloved, ingon ang pangalan. May you be like Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, women of beauty, strength, and faith. May the Lord clothe you with dignity and strength, and may you laugh without fear of the future. May your words be filled with wisdom, and your heart be open to kindness.
May your prayers move mountains and your faith be unshakable. Baruch atah Adonai, who gave me the gift of a righteous and noble wife. May the Lord bless you, the work of your hands, crown you with favor, and give you joy overflowing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. I love you deeply, and I thank the Lord for you every day. You are far more precious than rubies. Wife to husband. Okay? This time, ang wife to husband. Okay? Today, I bless you, my beloved. State the name. May you be like Abraham, Isaac, Jacob, Moses, and David, men who walk with Almighty, led with courage, and serve with humility. May your strength always be rooted in the Lord and your heart guided by wisdom. May your hands be blessed to build, protect, and provide. May your mind be filled with truth and your lips speak life and honor. Baruch atah Adonai, who gave me the joy of walking beside a man of faith. I declare over you that you will rise up as a mighty leader and a priest of this home. May the Lord cause everything you put your hands to prosper. May your dreams align with his will, and may you always walk in peace and boldness. The Lord bless you and keep you. I love you and honor you. You are a gift to me and this family. Okay? Parents to children, ato ni i-declare. Okay? Alright? Today, we speak blessing over you, our child. May you be like Ephraim and Manasseh, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. May the Lord give you a heart to seek him all the days of your life. May you grow in wisdom, stature, and favor with Almighty and man. May your steps be ordered by the Lord. May your identity always be rooted in him, and your path shine like the morning sun. May you be protected from evil, set apart for his purposes, and filled with the Holy Spirit. Baruch atah Adonai, who has entrusted us with the treasure from heaven. We bless your coming and going, your learning and your playing. You are loved, cherished, and destined for great things. May the Lord bless you and keep you. We love you endlessly, and we are proud of who you are becoming. All right, everyone, let's bless each other. Okay? Today, we welcome you with joy and honor your presence in our home. May this Shabbat bring you rest, renewal, and revelation. May the Lord meet you here with peace and speak to your heart. May his word dwell richly in you and his joy strengthen you. You are not just a guest, you are a family in the house of Almighty. Baruch atah Adonai for bringing us together in unity and peace. May the Lord grant you shalom, health, provision, and clarity. May this day be a blessing to you, and may you live refreshed, filled, and encouraged. The Lord bless you and keep you. We pray you sense his presence here, and we are grateful you join us today. Alright, palakpakan ng tanan. Welcome, welcome, welcome. Alright, let's be seated. Ako asa to si ano. Okay. Shabbat Shalom, ilay mo ang katapad, you are blessed. Ila po, di mo kagulingon, I am blessed. Itong palakpakan sa Almighty.
Happy Sabbath day. Shabbat Shalom. Shalom. Praise the Lord. Manindog tantanan. Let's sing that song. Your name is worthy is your name. Because I'm going to anoint you with an oil. Mga ginikanan. Praise the Lord. Listen very carefully. 2025 is not a good year. Dili maayo ang dagan sa 2025. Because the reason why, tungod tao rapod, tungod ni sa tao. And that's the reason why wala kay lain, himuon sa imong kinabuhi, dot-dot gyud. Ingna imong silingan, dot-dot kay Yeshua. Para imong mailaila si Ama. Si Ama, the Father in heaven, mao ni siya ang nagahatag og provision, mao ni ang nagagrant sa desire sa imong kasing-kasing. Mao ni tanan ang nagahatag og alibyo, mao ni ang nagapahaluna tungod na akay relasyon sa imuhang manluluwas na si Yeshua. Busa dot-dot kay Yeshua para i-grant ni Ama imong desires. Wala kay lain sa ligan. Ayaw kumpiyansa. Because si Satanas legal nga pwede. Legal siya nga gusto niya nga iya kang hilabtan. Si Satanas dili na ma-erase ni Yeshua. Listen very carefully. Dili ka pwede kaampo ni Ama para ma-erase si Satanas. Dili pwede nga maingon ka nga Ama, Jesus, Yeshua, kuwaara ko di sa Satanas aling kalibutanan ni no. Because legal siya nga nahimong amahan diri sa kalibutan. Siya ang prince sa principalities. Legal nga gihimo siya sa tao nga mahimo siyang amahan. Busa, ang katapat lang niya is ikaw nga dili ignorante sa pulong. Tapatan nato siya sa pulong kay maura ni ang imong hinagiban, batok niya. Dapat dili ka ignorante. Pwede ma-erase, pero dili niya pwede buhaton. Tungod si Satanas, in the first place sa Garden of Eden, ni daog siya. Gihatag sa tao ang katungod dito kay Lucifer. Legal si Satanas nga nahimong amahan sa tao. Busa ang iyahang gipadala ang solusyon. Igo na. Yeshua is more than enough. Ruach HaKodesh. All you have to do is dot-dot. Dili ka dapat mahimong ignorante. Aron, bahalag, ikapila ka niya gusto patyon, gusto gubaon. Tungod dili man ka ignorante sa pulong, mauna ang go ka against sa iya. Nga dili siya mo succeed sa imong kinabuhi. Tungod na si Yeshua sa imong kinabuhi, you have Ruach HaKodesh, the Spirit of Almighty, nga mauni ang nagahatag og comfort sa imuha, nagahatag og para matuman ang kabubuton ni Amahan sa imong kinabuhi. But nagdepende na sa imuha. Kung magpabilin kag ignorante, magpabilin kag tanga-tanga, magpabilin ka nga imong uyon-uyunan ang imong mga balatian. Magpabilin ka nga imuhang ginauyon-uyunan nga ikaw na ay balatian, dili gid ka, never gid ka mag-enjoy sa imong kinabuhi. And that's the reason why ang mga born again, ang mga nabag-o na diha sa Espiritu, dili ni ignorante. You are the head and not the tail. Amen. Dili ka dapat imuhang mahimo kang walay buot to take care of your body. You're supposed to be sensitive and you can listen to your body. You are supposed to be the head and not the tail. Amen. Ayaw paminawa kung unsa nang gusto ni Satanas sa imuha. Because ato ang mapaulawan kung unsay gihimo ni Yeshua sa cross na pinaagi sa mga labod niya, ikaw na ayo. Amen. Busa ayaw og active kung naa sa imo ang pribilehyo. In the bad times, praise His name. Amen. And in the good times, do the same. Amen. Ayaw
Makita man gud na the way ka mo istorya, the way ka sa imong mga actions, the way you receive the situation. Makita gyud, dili gyud nimo ma-deny. You will know them by their fruits. Busa mga kaigsunan, 2025 is not a good year. Dinhi na karon mo gauge lang na ni it's unsa ka close ni Yeshua para ikaw tagaan kag panalipdan ka ni Ama. Tagaan kag pabor ni Ama. The moment ikaw ug ang pulong nga wala nay lain, Yeshua is the word. Yeshua is the bread. Kung dili ka mudot-dot og gakaon sa kamatuoran that would set you free, dili nimo ma-enjoy actually imong life. Nagpabilin lang gihapon ka nga naay mga balatian. Nagpabilin lang ka lang gihapon ka nga walay asinso sa imuhang lawas because wala nimo gamita ang kaalam ni Adonai sa imong kinabuhi. Yes, dili ka ma-impyerno, but you will not enjoy life to the fullest. The moment magpa luya-luya, patanga-tanga, busa gani na declaration, you're supposed to be the top. You're supposed to be the head and not the tail. Amen. You are above and not beneath. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Say hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Worthy is your name. Worship the Lord. Hallelujah. Worthy is your name, Yeshua. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Yeshua. You deserve the praise. You deserve the praise. Hallelujah. Worthy, worthy is your name. Amen. Yeshua. You deserve the praise. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Yeshua. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Glory, 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 glory. You are worthy, worthy. Glory, hallelujah. 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 Worthy. Rise up and walk. Rise up. Rise up. Hallelujah. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above You all exalted. names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all You are names. exalted. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, you What is your
your name, Yeshua. You deserve the praise. What is your name? Let us have communion before